Magandang araw mga kabayan, nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Senate versus Tambaluslos Romualdez. Kumilos na ang mga Senado laban sa Charter Change Act or kilala bilang Chacha Bill ni Tambaluslos. Kumalat na rin sa mga Senado ang pagbahay-bahay ni Tambaluslos upang bayaran ng mga tao ng ₱100 kada lagda. Nakakatakot mga kapatid kapag ang Chacha Bill ay maaprubahan dahil maaalis ang Senado at mananatili ang Congress at mas magiging makapangyarihan pa kaysa sa presidente. Hindi na nga natiis ni Senator Jinggoy Estrada at una na siyang kumilos upang labanan at gumawa ng resolusyon laban sa Chacha Bill na ito. Wala nang kawalala si Tambaluslos. Ang iyong mga masamang gawain ay tuluyan nang magigiba. Para sa buong impormasyon, panoorin ang buong video at kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Ang isyungang ito ay naging usap-usapin din sa social media. Merong isang netizen na nagsabi, dapat po talaga ay bigyan ng pansin kung sino ang may gustong gawin sa mga tao yan. Labag po yan sa ating konstitusyon. Dapat pong bigyan ng kaparusahan kung sino man po ang may gawa niyan. Mabuhay po kayo, Senator Estrada at Senator Amy. Congressman Edsel Lagman, sana po meron pang magising sila sa katotohanan at walang masilaw po sa pera. Sabi din ng isang netizen, sa charter change mawawala ang Senate, Congress na lang. Pinamumunuan ng Speaker-to-be Prime Minister na mas makapangyarihan pa kesa President. Sige Senate, kilos na bago kayo mabuwag. Sabi din ng isang netizen, baka matulad tayo sa North Korea, baka mawala ang karapatan at kalayaang nagisnan natin kapag naging Prime Minister si Tamba. Ngayon pa lang ay ramdam na natin na nangyayari ngayon, what more pa kung siya na ang Prime Minister. 100 pesos iyan ba ang halaga ng mga taong bayan na nagluklok sa kanila? Napakalit naman ang tingin nila sa atin, gayong pera ng taong bayan ang nagpapasweldo sa kanila. Nasa ng kanilang konsensya? Sa bagay, wala sila noon. Bahala na si Lord ang maningil sa kanila. Sa abo at sa lupa din ang bagsak nila. Hindi lang madadala sa libingan ang kinurakot nila. Grabe mga Lods, tingnan nyo to. Grabe, nagbabahay-bahay na sila para sa kanilang mga ambisyon, para sa kanilang sarili lamang at hindi sa bayan. My God, nakakasuka. Panoorin natin itong video na to. Makinig na tayo. May explain na lang natin. Ito po yung form na ito para ito sa kinakalap ng ating mahal na congressman na signature campaign. Para saan po yung signature campaign? Para po sa pag-amenda o sa pagbabago ng 1987 Constitution. Ito, para po gusto nila itong mabago. Kasi, di ba, marami na yung mga dati pang batas na hindi naman po naaangkop na sa panahon ngayon. So, ito po, kung sakali po ito napapabor po sa atin, marami po tayong makakalap si congressman dito. Magkaroon po tayo ng charter change. Malaking tulong po ito sa atin. Bakit? Di ba po binibigyan tayo ni congressman ng AX? Di ba po binibigyan tayo ni congressman ng tupad? Ang AX po ba at tupad batas ngayon? Wala pong batas, di ba? Kung ito po... Look, narinig nyo ba yun mga Lods? Di ba? Ang binibida nila, yung congressman nila. Di ba? Nakakasuka. Diyos ko. Grabe na talaga yung panglilinlang nila. Diba? Subukan nyo lang pumunta dito at i-explain yan sa akin. Makikita nyo yung hinahanap nyo, diba? Huwag nyong utuin ang mga tao. Huwag nyong linlangin ang mga tao sa mga pinagsasasabi nyo. At sinusumbat mo pa, no? Ang mga binibigay na ayuda at pangmumudmod ng amo mo sa mga tao. Sinusumbat mo yon na kesyo si congressman lang ang may gawa niyan. Si congressman lang ang may gawa nito. Diyos ko, di ba? Ano ba ang extraordinary? Ano bang kamangha-mangha sa ginagawa, di ba, ng tambaluslos nyo? Wala naman yung ibang ginagawa, di ba? Kundi para pabanguhin, kundi para
Di ba? Manatili sila sa kapangyarihan. Napakahayop talaga, di ba? Okay lang sana yung pinaggagawa nila, hindi para sa mga ambisyon at, di ba, pamumulitika nila. Okay lang sana, di ba, kung para sa taong bayan lang talaga yung iniisip nila. Pero imaginein mo, sa pilitan nilang papapirmahin ang tao, di ba? Kaya nga, people's initiative eh. Di ba? Initiative ng mga tao. Hindi yung pinipilit nyo, di ba? At binabayaran nyo. At ang napapansin ko mga lods, bakit palagi nilang binibida? Tingnan mo si Congressman. Yan yung ginagawa ni Congressman. Si Congressman lang yung may gawa yan. Bakit? Di ba? Kung talagang para sa mga tao yung iniisip nyo, bakit nyo ibibida si Congressman? Bakit nyo ibinibida yung tambaluslos nyo? Di ba? Halatang halata talaga eh. Pwede ka namang magpaliwanag na ito ay itong charter change ay makakatulong sa atin. 'Di ba? Yung mga benefits i-share mo, hindi yung ibibida mo ang tambaluslos nyo. Well, ngayon po, I'm sure nakita nyo na yung paid political ad na pinapakita sa 24 oras. Ito po ay isang advertisement na ang tema ay EDSA Puwera. In-EDSA Puwera daw ang mga magsasaka para makinabang ang mga traders. In-EDSA Puwera daw ang mga foreign investors, no? Sa lublob ko, ngayon kung EDSA Puwera mga foreign investors, talaga namang Pilipino ako, no? Dapat talagang bigyan ako ng mas maraming karapatan sa aking bayan. Pero ang importansya nitong political ad nito, abay gumagasto sila. Bukod pa dun sa binulgar ni Congressman Edsel Lagman na nagbabayad sila ng 100 pesos kada pirma, at bukod pa dun sa mga nakakalap nating impormasyon na linilinlang ang taong bayan, ang pinipirmahan nila ay para sa ayuda, abay ngayon gumagastos pa sila ng milyon-milyon para sa TV ad. Alam niyo po yung milyon na yan, yung TV ad na yan, hindi bababayan sa 2 milyon kada 30 second there. So talagang maraming pera sila para dito sa charter change. Kaya nga ang tanong, abay yan ba ay galing sa kaba ng taong bayan? Because after all, merong extraordinary expenses ang Kongreso, no? At miski hindi aminin ng Kongreso na silang nasa likuran nito, yung kanilang gustong baguhin sa saligang batas na baguhin yung seksyon ng saligang batas na nagsasabi na kapag Kongreso nag-propose ng amendments sa ating saligang batas, dapat voting jointly. Ano ibig sabihin yun? Mawawala ng boses ang Senado sa kahit anong pag-amenda sa saligang batas. At syempre, ang alam naman natin, ang talagang babaguhin ng mga mababatas sa mababang kapulungan para maging parliament at magkaroon ng prime minister. Dahil ang hinihilalang speaker, ang sabi nga ni Manang Amy Marcos, nais magpresidente pero hindi mananalo. So ang gusto nila magkaroon ng prime minister at mapalitan ang Kongreso, maging parliament at mabuwag ng tuluyan ang Senado. Alam mo naman po, ginawa rin yan noong panahon ni Presidente Marcos. Naalala nyo, nagkaroon tayo ng Prime Minister Cesar Virata at nagkaroon nga tayo ng batasang pambansa na wala ng Senado kasi binuwag nga ang Senado matapos madeklara ang martial law. Pero alam nyo, sa aking talagang paningin, ang parliament, mas madali talagang mamuno ang mga trapo dyan. Kasi mananalo siya sa distrito niya, pag nanalo na siya sa distrito niya, ang kakanyang kakampanyahin na lang yung mga kapwa, mga politiko. At madali na yan ma-influensyahan dahil kung ikaw naman ay Prime Minister, ikaw mabibigay ng pondo. At lahat ng kongresista, galing po ako dyan, ang kanilang number 1 na misyon ay makauwi ng proyekto sa kanilang mga distrito. Dahil kada proyekto, meron din kita ang mga korap, mga porsyento sa mga proyektong pampubliko. So, ang tanong, coincidence lang ba na lumabas yung advertisement kasabay ng pag-ikot ng papel para kumuha ng pirma ng taong bayan? Naku, pwede ba? Huwag nyo naman insultuhin ng aming mga pag-iisip ng mga Pilipino. Hindi po yung coincidence. Yan po yung kabahagi talaga ng concerted effort na habang gumagalaw ang mga kongresista at iniimpluwensya ang mga mayor sa mga iba't ibang distrito na ipamunbud itong pirma nito sa mga barangays, nariyan din ang paggastos ng pera para ikondisyon ang isipan ng taong bayan na kinakailangan ng charter change. Ulitin ko po, sa tingin ko hindi perpekto ang saligang batas. Lahat po yan dapat talaga amendahan, lalong-lalo na kung matagal na panahon ang nakalipas. Pero kinakailangan, kung people's initiative,
manggaling sa taong bayan ang initiative, hindi dapat manggaling sa Kongreso, hindi dapat manggaling sa politiko. Kaya nga, tuwan-tuwa ako nang ang tinawag ni Senator Coco Pimentel dito ay ang bribe initiative. Kasi hindi siya People's Initiative, ito ay 100 pesos initiative. Nag-issue na ng statement si Congressman Pulong Duterte na nagsasabi, Dabaweños are not for sale. Kasi doon daw sa Davao, ang namumuno ay ang ating paboritong congresswoman, si Congresswoman Marga Nograles, dyan sa Davao. Ay naku, magsasalpukan po muli ang Nograles at Duterte dyan sa Davao. Asahan niyo po yan. At ang balita ko nga, nagsanib puwerso na yung iba't ibang mga pamilya laban sa Duterte dahil ang marching order di umano, alam niyo na kung sino, burahin ang mga Duterte sa muka ng politika, pati dyan sa kanilang baluarte na Davao City. So, ang sabi ng mga abogado na nag-place ng advertisement, itong advertisement daw ay initiative ng grupong Pirma. Naalala nyo, nagkaroon ng pirma na idinimanda ni Senator Miriam Defensor Santiago at nanalo si Senator Miriam Defensor Santiago. At ang sabi na yung batas na nagpapatupad ng pirma sa saligang batas ay hindi sapat para gamitin sa pag-amenda ng malawakan ng saligang batas. Dalawa po kasi yan eh. Constitutional amendment, isa lang ang babaguhin or constitutional revision. Ang ginawa ng pirmang grupo noon, mga panahon ni Presidente Ramos pa, marami silang mga provision na gusto baguhin. Kaya nga sabi ng Korte Suprema, wala pang legal na basihan para sa ganyang malawakang pagbabago ng saligang batas o revision. No? So, nabaliwala yon. So, ang ginawa ko, tinawagan ko yung hepe ng pirma, si dating Secretary Raul Lambino. Naging secretary siya ng panahon ni Presidente Duterte dahil ang hepe po ng Cagayan Economic Zone ay isang secretary, rank of secretary. Actually, pumayag po siya na ma-interview natin ngayon. Kailan tinatawagan ko ngayon, sarado ng kanyang telepono. Baka, ang duda ko, baka akalain niya nung sinabi kong 8:45 in the morning kasi maaga akong tumawag sa kanya. No? Pero anyway, ang sabi niya, wala kaming kinalaman dyan. Hindi kami ang nasa likod niyang TV ad na yan. At nung kami ay nag-launch ng Pirma 1, hindi kami namudmud ng pera. At ang dinadaan namin talaga doon sa mga panahon na yun, ini-explain sa butante kung ano yung mga nais naming pagbabago at kung bakit. So, pinasinungalingan na po ng pirma na sila ang nasa likod ng paid TV ads na nakikita na natin ngayon para sa EDSA Puera na tinatawag. Well, ang katotohanan po, from the horse's mouth himself, Raul Lambino na hepe ng pirma nung panahon ni Presidente Ramos, hindi po sila ang nasa likod niyan. Ang tanong, sino pang nasa likod niyan? Kayo naman? Obvious naman. Kung ang mga kongresista ang nagpapapirma sa iba't ibang mga distrito, sa mga barangay nila, natural, kongreso rin ang nasa likod yung political ad na yan. Kaya lang, nagtatago sila kasi nga, paano nila may explain kung saan galing ang mga salapi na ginagamit nila para sa TV ads at salapi pambili ng pirma ng taong bayan. Kongreso po yan. Kaya nga po nakakagalit. Kasi binababoy nila yung konsepto ng People's Initiative. Mantakin nyo, People's Initiative for sale. Hindi ba contradictory yan? Kasi dapat nga, itong People's Initiative, ito yung pamamaraan na ma-institutionalize yung people power na ang kapangyarihan ang gagaling sa taong bayan, and yet nababoy po. For sale na at ngayon, para pang ginawang eleksyon na nagbabayad pa ng advertisement na napakaaga pa. Nabuti sana kung maganda yung kanilang ad. Ang pangit-pangit naman. Kung sino man ang gumawang ad yan, ang pangit naman yan. Binayaran nyo pa, ang pangit. Hindi mo maintindihan kung anong mensahe. Abay, ined sa puwera daw ang mga magsasaka at ang nakikinabang ay ang mga traders. Tapos ined sa puwera raw ang mga foreign investors sa pag-aari ng lupa. Yun nga ang tanong, bakit? Kinakailangan ba parehong karapatan ng dayuhan at saka ng Pilipino? Hindi ba dapat naman sa Pilipinas mas malaki talaga ang karapatan ng mga Pilipino? At bakit yung mga pinakamalalakas na ekonomiya, pinakamalakas, pinakamabilis mag-develop gaya ng China, ng Vietnam, wala namang private ownership of land doon. Dito nga mayroong private ownership of land. Doon talaga lahat ng lupa pag-aari ng gobyerno. Sa England nga halos lahat ng lupa ang may-ari din ang royal family, no? The crown ang may-ari ng halos lahat ng lupa dyan sa London. So hindi talaga kinakailangan na magkaroon ng pagkakataon, ng karapatan ng mga dayuhan na mag-ari ng lupa para umunlad. Yan po ang karanasan ng China at ng Vietnam. So, bukod sa binibili, bukod sa hindi galing sa People's Initiative, ayun po, ginastusan pa. Hindi natin alam kung saan galing, pero chances are, galing din po yan sa kaban ng taong bayan para po sa mga advertisement na napakamahal po niyan. Kasi alam ko po yan, dahil ako'y tumakbo ng Senado, talagang gumastos po kami dyan. Milyon-milyonis po talaga ang halaga niyang TV ad na yan. Na ang pangit-pangit pa.
Mabuti na lang. Wala siyang makukumbinse sa kanyang EDSA puwera. Tsaka excuse me ha, hindi na natin mababagong kasaysayan. Nangyari pong EDSA, pati po si dating Pangulong Duterte at ang kanyang pamilya ay sumuporta po sa EDSA. Dahil alam naman natin talaga na hindi na nakontrol ni Marcos Sr. ang militar ng mga panahon na yon. At talagang ang nangyari dyan ay kudeta. Dahil kudeta na sinuportahan ng taong bayan. Kaya nga nagkaroon ng people power. Dahil kung hindi naman pinaligiran ng taong bayan ang mga kasundaluhan sa EDSA, edi binomba na sila ni Fabian Ber. Pero wag na po natin baguhin ng kasaysayan ha. Talaga naman pong suportado ng taong bayan nung nangyari at ang paniwala ko nga, kaya nga po itong si PBBM ay humingi muli ng mandato, para nga malinis ang pangalan ng kanyang pamilya at sana nga magawa niya yan. Pero hindi niya magagawa yan sa mga nangyayari ngayon. Kinakailangan tapat na panunungkulan at saka kinakailangan ang addressin natin yung problema ng taong bayan, hindi charter change. Kaya ngayon, ang mungkahi ko sa aking kinampanya para maging presidente ng PBBM, please rein in your cousin. Tigil na yung pagiging gahaman sa kapangyarihan niya. Rein in your cousin. Kung hindi mananalo as presidente, okay lang po yan. Manatili bilang congressman. O di naman kaya lumaban sa public opinion at ipakita niya kung bakit mas tama at mayroon siyang mas kakayahan para maging pangulo at wag na nating paglaruan pa ang ating saligang batas. At wag na nating i-trivialize paglaruan ang konsepto ng people's power sa pamamagitan ng pirma. Agree ba kayo or disagree? Tignan po natin ang sabi ng ating mga texters. Ang unang texters, si Bahatma Morales, dapat di muna pinaprioritize yung Chacha. Napakarami pang problema ng bayan ang dapat ayusin. Ika nga ni General Luna, may mas malaki tayong kalaban ng mga Amerikano, ang ating sarili. Kung may kapangyarihan lang ako, lahat ng nasa likod ng mga ganyang pakulo ay padadala ko sa Gaza para ipakain sa Hezbollah at sa Hamas. Ipakain sa Hezbollah at Hamas. Well, tama po yan. Pati naman po si PBBM nagsalita, hindi niya kinakailangan ng charter change para maging masiglang ekonomiya. At ngayon nga po, isa tayo sa pinakamasiglang ekonomiya, bagamat napakadami pong mga pagsubok. Hindi kinakailangan ng charter change para dyan. Roger Cruz, hindi mananalo ang mga Nograles dito sa Davao, lalong yayaman ng Nograles dahil sa bigay at tambaluslos para pa naman ng bayan yan. Well, tingnan po natin kasi talagang magkakambak sila. Ako naman, di ako naniwala na talagang sinuportahan nila si Duterte. Wala lang silang choice kasi naging presidente si Mayor Duterte, no? Eri John Sia, maraming kabalastugan na ang ginawa ng admin ni Marcos, Araneta at Romualdez, pero binaliwala lang kaya nakarating na sa Chacha. Dahil walang nakialam sa mga ginagawa. Well, ngayon po, nakikialam ang taong bayan. Kita nyo naman, galit talaga ang tao dito sa bribery initiative. June Ars, lahat yung desperadong galaw ni SMR, kaso kahit anong gawin niya, di siya magtatagumpay. Sa tingin ko naman po talaga, dahil makakatikim siya ng hagupit ng taong bayan. SHP official, mayong gabi, Spox Roque, Naminaw from Davao City. Sean Pantaleon po, visually impaired po. Salamat po sa pagbasa. God bless po always. Ako po'y malabo na rin ang aking paningin. Kaya nga, kinakailangan malaki yung mga text dahil nahihirapan na rin ako magbasa. Corazon Ostero, attorney, magaling sila gumastos ng pera ng kabanang bayan, palibasa, walang resibo. Grabe silang makagastos. Kaya nga po sagutin nila, sino ang gumagastos dito? Sino nagbibigay ng 100 pesos per voter? Sino nagbabayad ng mga organizers? At sino ang nagbabayad ng political advertisements? Kasi sabi ni Raul Lambuino, hindi sila sa pirma ang nagbabayad dyan. Recudems, good evening po, Atty. Roque. Sa nangyayari po tungkol dyan sa pagpapapirma. Ano po ba ang pwedeng gawin hakbang sa mga nangyayaring panlilinlang sa mga mamamayan? May solution pa po dyan o wala na po? Meron pong pinagbabawal sa Omnibus Election Code na sa pagdating sa pirma, bawal po magbayad sa botante. Kaya nga po tingin ko, kung hindi imbestigahan ito ng COMELEC, susulat na po ako ng formal para maghain ng complaint ang maimbestigahan na po ito ng COMELEC. Catalino Lomoksa, tama po kayo, Atty. Spock, sana di magtagumpay ang mga ungas. God bless the Philippines. Hindi naman po tayo papayag kasi in the end, miski sila ay magpapirma at miski sila ay mag-succeed na itanungin kung papayag na amenda ng saligang batas, hindi papayag ang mga Pilipino. Gustong-gusto ng mga Pilipino, mga senador, kasi nga mga artista. Kaya hindi tayo papayag na mabubuwag yan. Isla Apple, hello po. May basbas yan ni Pinsan, kaya ganoon na lang ang lakas ng loob ni Tamba. Pero nagsalita kasi si PBBM na hindi niya kinakailangan ng charter change para magkaroon ng masiglang ekonomiya. Naalala niyo yun? Unless wala talagang isang salita. Pero sa tingin ko naman, wag naman sana. Arcadio B. Apple, sakim sa power, kakapal ang muka. Number one,
OOE, hindi MOE, pera yan, tamba. Oo nga naman, ang ganda ng kanyang mga ano. Joanne Pancho, attorney, dapat palitan ang speaker. Alam mo, sa tingin ko, dapat mag-isip na rin talaga mga mambabatas. Lalo pong sumasama ang imahe. At saka lalo pong naging hati-hati ang taong bayan. Baka nga dapat pag-isipan na kung dapat magkaroon na ng bagong speaker kung hindi po titigil ito. Alam nyo, dahil ako'y galing naman dyan, marami na pong nagsisimula na magalit, lalong ngayong tapos na ang budget at nasa kanila na mga pondo nila. Ayaw kasi ng mga kongresista na ginagawa silang tau-tauhan. Abay, pare-pareho naman silang congressman dyan. Bakit parang tau-tauhan sila? Na kapag di ka sumuporta, tatanggalan ka ng budget. Pero ngayon po, nasa kanila na yung mga budget nila. So, mahirap na po matanggal yan. Tingin ko po, dadami na ang magpapahiwatig ng kanilang disagreement sa speaker kung ikukumpira doon sa panahon ng budget. Evelyn kaibigan, good evening po, Attorney Harry. Now lang nakaabot sa live nyo. Mayor, welcome. You're always welcome. Evelyn. Lloyd Aboy, baka lang hindi matatapos ang termino ni BBM, nakakadismaya. Solid North po naman ako. Well, ako po'y umakyat sa entablado ni PBBM at nagdadasal ako na hindi rin po ako nagkamali. Baka naman po hindi. Baka naman po magsasalita na ang PBBM. Gaya na nagsalita siya na hindi dapat i-impeach sa Inday Sara. Baka naman magsalita na hindi na dapat baguhin. Sa napanood niyong video mga kabayan, ano naman po ang inyong mga opinyon? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga saloobin, mga kabayan. At syempre, huwag niyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!